Hoy, baka mapagalitan ka na naman ng mami mo dahil dyan sa ginagawa mo. Hindi ka nagpaalam, tandaan mo, girl. Ani ni Esha, ang kaibigan ni Selena. Ang one and only best friend niya at ang tumagal sa ugaling meron siya. Kahit na nagbabardagulan sila minsan ay mahal na mahal nila ang isa't isa at kapatid na din talaga ang kanilang turingan. Hindi din maiwanan ni Esha si Selena kahit na minsan ay hindi naman maganda ang ugali nito. Pero dahil sanay na si Esha ay wala na lang sa kanya ang lahat. Pero pinagsasabihan niya naman si Selena kapag may mali itong ginagawa o may mali itong nagawa. Masyado kasing mataas ang pride ni si Selena at talagang hindi siya nagsusorry kahit na siya naman ang may kasalanan. Kaya naman maraming mga kababaihan ang naiinis na pinagtatanggol naman ni Esha. Hindi ako papagalitan. Saka hindi sila magagalit. Alam naman nila na dito lang ako masaya. At ito ang kasiyahan ko kaya huwag ka na mag-isip dyan. Let's enjoy the party. Sabi ni Selena. Napahinga na lamang si Esha. Sinunda ng kaibigan na nagpunta sa dance floor habang may hawak na isang baso na may lamang alak. Ay, itong babaeng talaga to. Hindi ko talaga alam kung paano ako nakatagal sa kanya. Bad influence talaga siya. Naiiling na ani ni Esha at pinuntahan na lamang si Selena sa dance floor para naman may kasama ito. Marami pa namang bastos at ang kaibigan niya ay wala talagang pakialam minsan. Lalo na ngayon at nakainom na. Pero hindi pa man din lasing pero need mag-ingat at baka ano pa ang mangyari. Huwag kang masyadong wild, Selena. Yari tayo sa mami at daddy mo kapag nalaman nila ang pinaggagawa mo dito. Ani Esha habang nakaalalay ang dalawang daliri niya sa kanyang mga tainga para marinig siya ni Selena. Hindi kita marinig, kaya huwag ka na magsalita. Magsayaw ka na lang. Sigaw ni Selena sa pagmumukha ni Esha at nagpatuloy na lang sa pagsayaw. Sumisigaw pa ito. Yeah, let's party! Enjoy the night mga single! Sigaw ni Selena. Si Esha na ang nahihiya para sa kaibigang nagwawalang hiya na naman. Mukhang hindi na naman ito magpapapigil sa kanya. Masayang masaya eh. Hindi gaanong sumasayaw si Esha dahil babantayan niya na lang si Selena. Mahirap na at baka biglang may humila na lang bigla sa kaibigan at dalhin sa kung saan. Go with the flow pa naman itong si Selena. Selena, umayos ka nga. Huwag kang gumawa na naman ng kahihiyan. Paalala niya. Minsang nagbar kasi sila noon. Tapos, sa sobrang daming nainom ni Selena, ay napasukan na lamang ito habang nagsasayaw. Kaya naagaw nila ang atensyon ng lahat. Tapos kung ano-ano pa ang sinasabi. Kaya talagang dalang-dala na si Esha. At parang na-trauma siya dahil sa ginawa ni Selena. At ayaw niyang ibang kahihiyan na naman ang magawa nito. Selena! Hoy! Sigaw ni Esha na makita ang akmang maghuhubad ito. Agad niyang nilapitan si Selena at hinila paalis sa dance floor. Naging alerto na siya agad. Alam niyang may kahihiyan na naman ito. Naku, talagang babae ka. Makukutusan talaga kita eh. Diyos ko, naluloka na talaga ako sa'yo. Talagang balak mo pang maghubad kung hindi ka tangingot? Sermon ni Esha, nanggigigil ang boses. Kating-katin na siya na sabunutan at masampal si Selena para magising. Ano ba Esha? Kailangan nating mag-enjoy. Kaya nga nandito tayo eh. At kaya nga kita inaya eh. Para mag-enjoy tayong dalawa. Magpapaka-killjoy ka dyan. Ani Selena sa kanya at umira pagkatapos ay ngumuso. Padabog itong umupo sa sofa. Walang hiyang itinaas sa mga paa sa lamesa habang naka-cross arm ito. Duh! Alam ko naman yun. Pero ina mo, iba naman ang gagawin mong babaita ka. Tapos ako na naman ang mahihiya para sa'yo. Sino bang matinong babae ang magbabalak maghubad sa harapan ng lahat ha? Kung hindi ka pa naman gengging eh. Hay! Sermon ni Esha. Mas tumulis lamang ang pagkakanguso ni Selena na halos humiga na sa sofa. Pikit na din ang mga mata nito. Halata na ang kalasingan. Sa dami ba naman ang ininom nito at hindi maawat? May damit naman ako sa loob.
Saka matino pa naman ang utak ko. Naiinitan lang talaga ako kanina kaya nagbabalak ako maghubad. Tulog na ako Sabi at saway ni Selena at tuluyan na ngang nakatulog. Malalim na napabuntong hininga si Esha. Napatampal na lamang siya sa kanyang noo. Nilapitan niya si Selena na malalim agad ang pagtulog. Ay, ka talagang babae ka. Hindi ko alam kung paano kita mabubuhat. Visit ka talaga. Mali-mali talaga na naging magkaibigan tayo. Ako agad ang tatanda sa atin sa perwisyo at sakit sa ulo. Ani Esha at tinapik ang pisngi ni Selena para magising. Pero mahimbing talaga ang pagkakatulog nito. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo at hinahanap ang pouch ni Selena. Kinuha niya ang phone nito at thankful dahil walang password. Agad niyang tinype ang numero ng pinsan nitong kakilala niya dahil nakalandian niya rin ito noon. Yun kasi ang unang pumasok sa isip niyang tawagan. Yari naman kapag ang mga magulang ni Selena ang kanyang tinawagan. Parehas silang malalagot dahil hindi din alam ng mga magulang niya at friends pa din ang kanila mga parents. Hoy, pumunta ka dito sa bar kung saan tayo muntik mag-sex. Hindi ko alam ang gagawin ko kay Selena. Hindi ko siya kayang buhatin. Lasing na lasing siya kaya bilisan mo. Nakakahiya sa makakakita sa amin dito. Malakas na sabi ni Esha sa kabilang linya. Ngunit walang umimik kaya nakaramdam siya ng inis. Bilisan mo lalaki! Yung pinsan mo dito Tamo, hindi ka makakaisa sa akin kapag talagang makauwi ako. Pagbabanta pa ni Esha na kinagat ang labi. Akmang magsasalita na sana siya na magsalita na ang nasa kabilang linya na siyang ikinalaglag ng kanyang panga dahil hindi yun boses ng pinsan ni Selena na kanyang kalandian. Wrong number ka, miss. Sabi nito. Nagtakip si Esha ng bibig. Agad niyang pinatay ang tawag habang nanlalaki ang mga mata. Tiningnan niya ang number at napasampal na lang siya sa kanyang sarili dahil mali ang type niya sa 2 numero sa dulo. Shootang ina, sino ang lalaking yun? Kagi nakakahiya sa kanya. Shoota talaga tong si Selena. Kasalanan niya to Ay nako, nakakahiya sa lalaking yun. Tapos kung ano-ano pag sinabi ko, nakakahiya talaga. Ani ni Esha na namumula na ang buong muka dahil sa sobrang hiya. Hindi na siya tumawag sa kahit kanino. Hinintay niya na lang si Selena na magising. Kahit na alam niyang bukas pa ito pwedeng magising. Sa kalagitnaan ay may isang lalaking dumating. Seryoso ang mukha nito habang bahagyang kunot ang noo. Malaki ang katawan at namangha si Esha sa gwapong taglay ng lalaking dumiretso sa pwesto nila. Nagtaka siya kung sino ito dahil hindi pamilyar sa kanya at hindi niya ito kilala. I'm her dad's employee. Alam na ng daddy niya ang bagay na ito. At ako na ang natawagan mo kanina, miss. Malalim ang boses na sabi nito kay Esha na hindi nakaimik. Nakatulala sa kanya kaya tumikhim ang lalaki. Ako na ang mag-uwi sa kanya at sumabay ka na din. Huwag ka nang magstay pa dito. Mga batang to. Ani ng lalaki na napapailing. Nanliit ang mga mata ni Esha. Tinawag ba naman silang bata? Nasa legal age naman na sila. Saka 23 na sila. Hindi na bata. Mukha lang kasi sa itsura nila sa kung paano sila pumorma ay para mga dalagang-dalaga pa. Wala nga lang silang kasintahan. Siyempre lalo na ang asawa. Hindi nakaimik si Esha na nagkagat ng labi at pinagmasdan niya ang lalaking binuhat si Selena. Mahimbing pa din ang tulog nito at pagkatapos ay sinundan niya na ito palabas. Grabe, ang gwapo naman ng lalaking to. Sarap maging daddy sa gabi. Pero meron na ako Sayang naman. Malandi ako at aminado naman ako dun. Pero loyal din naman ako kahit papaano. Loyal pa din naman ako sa bibi ko na grabe sa bed. Nananakal at nangtatali kapag nanggigigil. Ani Esha sa kanyang isipan tapos napahagikik pa. Sumakay siya sa sasakyan ng lalaki. Nasa tabihan niya naman si Selena na gumalaw. Hindi pa tayo tapos. Party pa. Ani Selena. Gaga ka talaga. Tapos na. Bagsak ka na nga Kaya matulog ka na dyan. Shut up ka na girl.
Maraming kahihiyan tayong ginawa ngayong araw, kaya wag mo nang dagdagan pa. Saka, mahiya ka naman sa poging kasama natin. Ako kasi ay hiyang-hiya na. Ani Esha, kahit alam niyang hindi naman gaanong maiintindihan ni Selena iyon. Alam niyang nagsalita lang ito pero tulog pa din ang diwa at isip. Shot pa! Party! Ko pa ng guys! Sabi ni Selena. Napatampal na lang ng noo si Esha at tumingin siya sa lalaking nagmamaneho. Pagpasensyahan mo na siya. Ganyan talaga siya kapag lasing eh. Kung ano-anong mga ewan ang lumalabas sa kanyang bibig. Huwag mo na lang siya pansinin at baka may stress ka lang. Pagdaldal ni Esha. It's okay. Sanay na ako sa kanya. Sagot ng lalaki. Natigilan si Esha. Nagtataka. What do you mean nasanay ka na? Esha asked. She's so spoiled brat. Masyadong binaby ng mga magulang niya kaya ganyan. Imbis na mag-mature, mas lalong nag-asta bata. Ani ng lalaki. Napatikim si Esha. Natamaan kasi siya sa mga sinabi nito. Grabe, sapul na sapul ako dun ah. Hindi man lang ako nakaiwas. Pero napapasama lang naman ako dahil kay Selena. She's a bad influence to me. Bulong-bulong ni Esha. Pero kasalanan ko din naman kasi sumasama ako kahit na pwede ko namang tanggihan. At hindi. Ay basta ewan. Naiiling na ani pa nito. Nakatingin naman sa kanya ang lalaki sa rear mirror. Kunot ang noo at nagtataka sa kanya na parang kinakausap ang sarili. Pero tahimik na lamang itong nagmaneho. Hindi natulog si Esha. Nakasandal lamang ang kanyang ulo sa bintana hanggang sa makarating na sila sa kanila. Thank you, Pogi. Ani Esha at tumagikik. Ikaw nang bahala sa baliw kong Frenny ah. Huwag mo yung papabayaan at huwag kang gagawa ng kung ano dahil yari ka talaga sa akin kapag pinagsamantalahan mo ang pagiging wala sa sarili niyan. Sabi ni Esha sa lalaki. Marunong naman ako magpigil kahit na matagal ko nang gusto. Sabi ng lalaki sa seryosong tono. Ha? Takang tanong ni Esha. Nothing. Mauna na kami. Face your parents. Mga kababata pa, daig pa mga adults talaga. Ani ng lalaki at takmang magsasalita si Esha nang mawala na sa kanyang mga paningin ang sasakyan nito. Umalis na at hindi man lang siya hinayaan na gumanti sa sinabi nito. Grabe naman ang lalaking yun. Masyado siyang harsh at straight. Shoota, parang mas bet ko na siya. Pero Ekis, loyal dapat, okay? Loyal. Sambit ni Esha na umiling. Dahan-dahan ng pagpasok niya sa kanilang mansyon. Kinakabahan siya kaya nagkagatlabi na lang siya. Ready na siya na mapagalitan ng kanyang daddy at mommy na halatang gising pa dahil buhay pa ang mga ilaw. Grounded na naman ako. Ay, ang saya talaga. Ani Esha. Samantala, sa sasakyan ay tinitingnan ng lalaki si Selena na nakahiga na sa backseat. Sakit talaga sa ulo ang mga batang to kahit kailan. Kailan ka ba magtitino? Tanong niya sa sarili at umiling. Nagpatuloy na lamang siya sa pagmamaneho hanggang sa makarating siya sa tapat ng mansyon ng mga ito. Pinagbuksan naman siya ng gate ng guard na nagbabantay. Isa siya sa mga trabahador ng daddy ni Selena. Ngunit sa asyenda siya ng mga ito naka-assign. Pumupunta si Selena doon ngunit hindi pa nagtatagpo ang kanilang landas. Pero nakikita na niya ito mula sa malayo at marami na ding nakwento ang ama nito tungkol kay Selena. Kaya alam niya ang ugali ng dalaga at kung gaano ito ka-spoiled brat. Isa sa mga trabaho niya pa ay bantayan ito nang hindi nalalaman ni Selena. Dumagdag tuloy sa kanyang problema dahil kahit siya ay nai-stress sa pagiging party girl ni Serena. Halos araw-araw na lang itong nagbabar. Sa gabi, sa umaga naman ay kung saan-saan din pumupunta. Napapagod ang lalaki kakasunod sa kanila. Porkit hindi lang nito alam. Binuhat niya si Selena na napasiksik naman sa kanyang bandang dibdib. Kaya nagbaba siya ng tingin. Pinagmasdan niya ang dalaga. Maganda si Selena. Inosente ang mukha niya kapag tititigan. Para siyang anghel na bumaba sa lupa, pero iba ang ugali niya.
Anghel na maldita. Dem. Ani Vander at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Nakita niya agad ang ina ni Selena na si Sarah. Good evening po, ma'am. Magalang na bati ni Vander. Agad na patayo si Sarah mula sa kanyang pagkakaupo sa sofa. Agad niyang tiningnan ang anak. Napailing siya. Ay, ang batang talaga yan. Kahit kailan, gabi-gabi na lang umuuwi kapag nakainom. Hindi ko na alam ang gagawin namin sa kanya ng daddy niya. Takot naman kaming pagalitan siya. Mahinahon na sabi ni Sarah na pabuntong hininga ng malalim. Hayaan niyo na po muna siya siguro. Saka ma'am, nandito naman po ako para bantayan siya. To make sure na hindi siya mapapahamak. Kaysa naman po sa pigilin niyo ang mga ginagawa niya at baka magrebelde pa. Huwag lang po talaga mapapahamak. Dahil once na mapahamak siya, ay madadala na siya at maraming marirealize. Magalang na kasyual na sabi ni Vander. Yun nga iho eh. Mabuti na lang talaga at pumayag kang bantayan siya kahit na hindi niya alam. Sa'yo lang kami may tiwala eh. Salamat nga pala iho ah. Dalhin mo na siya sa kanyang silid. Ani ng ginang. Tumango naman si Vander at naglakad na paakyat ng hagdan papunta sa silid ng Selena. Mabait si Ma'am Sarah at ang asawa nito. Mainhin kumilos at magsalita si Ma'am Sarah at hindi pa ito nakitang magalit ni Vander, maging ang asawa nito. Mabait ito sa lahat at marami nang natutulungang mga tao na kailangan ng tulong. Lalo na sa mga bata sa lansangan. May mga pinatayo silang charity kung saan naroon ang mga batang kinukupkop pero sa legal na paraan. Dinaan nila lahat sa legal na proseso para walang maging problema. Nagbibigay din sila ng mga bahay para sa pamilyang walang matirahan. Pero ang kanilang pagtulong ay sa kanila lamang. Ayaw nila itong ipubliko. Hindi dahil sa nahihiya sila, kundi dahil ayaw nilang maraming humanga at maging mataas ang tingin sa kanila. Alam din ni Sarah na once na malaman ng lahat ang ginagawa nila, ay baka mas maging busy silang mag-asawa. Dahil alam niya na there's a possibility na may ibang mga mayayaman ang gusto makipagsosyo sa kanila. Hindi naman sa ayaw ni Sarah, pero okay na sa kanilang silang mag-asawang namamahala kesa sa may kahati. Mas gusto niyang alam nila ang lahat ng nangyayari at may kontrol sila. Hindi sila takot gumastos at gastusan ang mga kayamanan nila dahil handa silang ubusin ito, lalo na kung nasa kabutihan naman. Hindi sa masama. At para sa kanila din ay aanhin pa ang kayamanan kung mamamatay din naman sila. Hindi sa nagmamadali pero yun ang kanilang nasa isip. Hindi naman kasi nila madadala ang yaman nila sa hukay. Kaya mas mabuti nang gastusin at itulong ito sa iba kaysa sa masayang lamang. May pera naman na din silang itinabi para kay Selena. Sa nag-iisang anak naman nila. At ang lahat ng yaman at negosyo nila ay si Selena din na mag-handle balang araw. Pero ngayon, hindi pa nila natuturuan si Selena. Ayaw nilang ma-pressure agad ito. Gusto nilang mag-enjoy muna si Selena sa mga bagay na gusto nitong gawin. Hindi din kasi biro ang mag-aral ng matagal. Tapos masusubsob na naman sa trabaho pagkatapos. Kaya hinayaan na lamang talaga nila ang anak. Parahang binabaan ni Vander si Selena sa kama nito. At akmang tatayo na siya nang yumakap bigla si Selena sa kanyang leeg na siyang ikinaistatwa niya. Selena. Nagbabantang tawag ni Vander sa pangalan nito dahil hinalikan ni Selena ang kanyang pisngi. Hindi niya alam kung sinadya ba ito ni Selena o aksidente lamang ito. Pero binuhay nito ang lahat ng nasa sistema niya. Baby. Tawag pa ni Vander. Malalim ang paghinga at parang hirap na. Stop kissing me. I may not be able to control myself. Nagbabantang saway ni Vander. Pero parang walang narinig si Selena na dumako na ang labi nito sa gilid ng kanyang labi. Nakapikit pa din ang mga mata nito. Humahaplos na din ang isang palad nito sa kanyang pisngi. Kiss me, please. Kiss. Batang ahani ni Selena nang umuso. Napatitig si Vander sa mapulang labi nito. Hindi niya na napigilan ng kanyang sarili at nahalikan niya na si Selena sa labi.
Pero ang dapat na dampi lamang na kanyang ginawa ay naging mapusok at mariin nang gumalaw ang labi ni Selena. Hindi naman nakapagpigil si Vander na tinugon ng mas mapusok ang halik nito. Halos dumiin na si Selena sa kama dahil sa riing halik ni Vander. Itagdag pa ang nagkokontrol nitong palad na humahaplos sa braso ni Selena. Dahil baka saan-saan yung humaplos kapag naputol na ang kanyang pasensya, lalo na't ayaw magpaawat ni Selena sa halikan nilang dalawa. Napadaing si Vander ng kagatiniyo ni Selena ang kanyang labi, kaya agad siyang napahiwalay. "Damn you, baby. You make me crazy." Hinihingal na sabi ni Vander. Itinagilid ni Selena ang kanyang ulo. Namamasa ang labi nito. "Kiss me on my neck, please." Ani Selena sa malambing na boses. Tumitig muna si Vander sa kanya. Hindi alam kung susundin ba ang sinabi nito o hindi. "Please." Ani pa ni Selena. Sa huli ay namalayan na lang ni Vander ang sarili na hinahalikan at kinakagat niya ang leeg ni Selena, na ngayon naman ay napapadaing. Mas nagbigay ito sa kanya ng rason para mas lalong galingan ang ginagawa sa babae. Hindi na nagaanong nakokontrol ang sarili at ayaw niyang maputol na talaga ang kanyang pasensya. Baka matuluyan sila ni Selena sa kama. Si Vander na mismo ang lumayo. "Thank you. Love you, baby." Ani Selena. Pikit pa din ang mga mata hanggang sa nakatulog na ito ng tuluyan. Inayos ni Vander ang pagkakahiga ni Selena. Tinanggal niya ang suot nitong sandals maging ang suot nitong dress, pero may panloob pa din naman si Selena. Tinanggal niya lang ito dahil pawisan at hindi pa ito nabibihisan. Napangiti si Vander na makitang namumula ang leeg ni Selena. Naroon ang mga hikis na siyang may gawa. "Sleep tight, my kitten. I love you." Malambing na bulong ni Vander at hinalikan sa noo si Selena at maging sa labi nito. Gumalaw pa si Selena pero hindi naman nagising. Kinumutan ni Vander ito bago siya tuluyang lumabas ng silid. Kahit na gabi na ay bumiyahe pa din si Vander papunta sa hasyenda. "I hope hindi niya maalala ang nangyari." Ani Vander habang nagmamaneho. Kinabukasan ay dahan-dahang nagmulat na mga mata si Selena. "Ouch! Ang sakit ng ulo ko!" Reklamo niya at umupo at nakahawak sa kanyang ulo. Kahit na bagong gising at gulo-gulo ang buhok niya, ay maganda pa din si Selena. Nagpahinga muna siya saglit. Nakita niya ang sarili na tanging ang pinanloob niya na lang sa kanyang dress ang suot niya. Ngunit hindi niya naman yon pinagtuunan ng pansin. Dumiretso na siya sa banyo. Alam niya ang kanyang ina ang nagtanggal ng dress niya dahil nasanay na siya. Sa tuwing uuwi siyang lasing ay ito ang nag-aayos sa kanya sa pagtulog, kaya hindi na nagtaka si Selena at nagtanong. Inayos niya ang kanyang sarili at pagkatapos ay bumaba na din siya. Masakit pa din ang kanyang ulo. "Hangover." Ani Sarah sa kanyang anak nang pumasok ito sa kusina. "Manang, pakitimplahan naman po muna si Selena ng kape." Mahinahong request nito kay Manang. "Opo, madam." Sagot ng Manang. Tumingin si Sarah sa kanyang anak. "Kamusta ka, anak? May masakit ba sa'yo?" Tanong ni Sarah na nag-aalala ang boses. "Masakit lang po ang ulo ko, ma'am, pero I'm fine." "Sanay na." Sagot ni Selena. "Anak, gusto kitang makausap ng maayos pagkatapos nito. Kapag, okay ka na. May mga gusto lang sabihin ng mami sa'yo. Huwag ka sana magagalit." Sabi ni Sarah. Natigilan si Selena pero sumagot na lang din siya. "Okay po, mami." Anya, inalapag ni Manang ang kape sa harapan ni Selena na agad namang inihipan nito at hinigo. Tahimik lamang silang mag-ina sa lamesa hanggang sa tumayo si Sarah at nagpaalam sa anak. Ngumuso si Selena at inisip niya ang mga nangyari kagabi at kung ano ang mga ginawa niya hanggang sa pumasok sa isip niya ang kaibigang si Esha. "Hala, paano pala kami nakauwing dalawa? Sino kayang nagsundo sa amin?" Tanong ni Selena sa sarili. Agad niyang tinapos ang pag-inom ng kape at kahit na paano ay naging maayos naman ang kanyang pakiramdam
at hindi na gaanong masakit ang kanyang ulo. Bumalik siya sa kanyang silid. Agad niyang kinuha ang kanyang phone at umupo sa may edge ng kama niya. Dinayal niya ang number ni Esha at nag-ring naman ito. Nakailang tawag pa siya bago sagutin ni Esha. Bakit ang tagal mong sagutin? Siguro nakikipag-sex ka na naman sa cousin ko, no? Bungad ni Selena. Napairap si Esha sa kabilang linya. Paano ako makikipag-sex kung grounded ako? Hindi ako makalabas ng bahay. Ang dami namang mga bantay. Kasalanan mo talaga to eh. Reklamo ni Esha. Hala, bakit naman naging kasalanan? Kaga ka ba? Ginusto mo din naman na sumama. Saka, kusa ka namang sumama. Kaya walang sisihan dito. Duh! Ani si Lina na umirap. Yun na nga eh. Sana nga hindi na ako sumama sa'yo. Nakakaiyak tuloy. Sobrang boring dito sa kwarto ko. Gusto ko nang lumabas talaga. Hindi ako nag-i-enjoy dito. Reklamo ni Esha na akala mo ay maiiyak sa boses niya. Tawagan mo lang ang baby boy mo. Baka sakaling matulungan ka niyang makaalis dyan. Alam mo namang baliw na baliw din naman yun sa'yo. At handa niyang gawin ang lahat para sa'yo. Ani si Lina na ang boses ay nangaasar. Napanguso ng matulis si Esha sa kabilang linya. Gaga ka. Huwag ka nga masyadong issue dyan kung ano naman iniisip mo. Saka ayokong humingi ng help sa lalaking yun. May kapalit na naman siyang hihingin. Kaya wag na lang. Kaya ko pa namang tumakas ng mag-isa nang walang help ng kahit na sino. Ani Esha, independent woman talaga. Kunwari naniniwala ako. Huwag ako gaga kasi gasgas na sa akin yung mga ganyang sinasabi mo. Ilang araw nga lang nung simula nung mag-grounded ka last time. Tapos nag-try kang tumakas. Pero hindi ka talaga makatakas. Anong ginawa mo? Humingi ka ng tulong sa pinsan ko. Ani si Lina habang may ngisi sa labi. Sabi ko nga, talong-talo na ako sa'yo. Kilalang kilala mo ako eh. Ani ni Esha para mapahalakhak si Selena. Oo naman, buong pagkatao mo alam ko. At marami na din akong nalalaman sa iyong mga sikreto mo. Kaya talagang wag na wag kang mambabackstab. Biro ni Selena. Ginagawa ko na yan. Sinisiraan kaya kita sa lahat. Ganti ni Esha. Siraulo ka talaga. O siya, may sadya talaga ako sa iyo kung bakit ako napatawag. Ani si Lina. Iniiba ang kanilang usapan. Oh, ano ba yan? Tanong ni Esha. Sino pala nagsundo sa ating dalawa? Alam kong bagsak na ako kagabi sa bar. Hindi mo ko kayang buhatin kaya I'm sure na may tinawagan kang kung sino para sunduin us. Sabi at tanong ni Selena. Pinsan mo talagang tatawagan ko. Pero ang tanga ko. Dahil mali ang number sa hulihan tapos nakakahiya pa kasi kung ano-ano pang sinabi ko. Nagsabi pa ako tungkol sa sex. Sa pagtatalik naming dalawa tapos hindi naman pala siya. Grabe nakakahiya kaya yun. Kung alam mo lang kung gaano ko hiyang-hiya to the point napatay ko na lang ang tawag. Sagot ni Esha na tumili pa. Tinawanan naman siya ni Selena na humiga na halos sa kama. Gaga ka, nai-imagine kita, OMG. Bakit naman kasi hindi mo siniguradong tama yung number? Sadyang nakakahiya talaga sa taong yun. Ani si Lina. Sadya talaga. Tapos yung lalaking yun, trabahador pa ng daddy mo. Pero gago shit. Ang gwapo niya. Ang hot. Sobrang nakakalaglag ng panty. Muntik pa nga akong magkasala sa pinsan mo kung hindi ko lang siya iniisip. Ani Esha. Natigilan si Selena. Ibig sabihin, sinundo tayo ng trabahador ni Daddy? Kurap na tanong ni Selena. Oo, ganun na nga. Kung wala ka lang talaga, hindi ka naman namin kasama sa sasakyan. Baka nakapatang na ako sa kanya. Natatawang sabi ni Esha. Sira ulo. Sino daw? Nalaman mo ba ang pangalan? Tanong niya dito. Ayun lang te, hindi ko na itanong eh. Pero alamin mo na lang kung gusto mong malaman para makapag-thank you ka rin. Hindi ko alam, hindi ko na kasi gaanong matandaan. Pero parang sa hacienda niyo ata siya nagtatrabaho. Hindi ako sure ah, basta ikaw na lang bahala kung curious ka at what mong malaman. Ani Esha. Ay sige, sana makatakas ka dyan. Tatawagin ko na si kuya. Pangaasar ni Selena. Hoy, para kang ewan. Huwag mo nang subukan pa. Naku talaga,
Malilintikan ka sa akin. Sigaw ni Esha sa kabilang linya, kaya nailayo ni Selena ang phone sa kanyang tainga. Sus, huwag ka na nga choosy pa dyan. Alam kong sex na sex ka na at patong na patong ka na sa kanya. Walang prenong sabi ni Selena at natatawa. Napahalakak naman si Esha. Lah, bakit mo nalaman? Tanong ni Esha habang may ngiti sa labi. Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga dyan. Babay na, sexual. Huling sabi ni Selena at binaba niya ang tawag. Napailig siya. Prangka din siyang babae at talagang walang preno ang bibig. Kahit na medyo bastos na pakinggan ang sinasabi niya, wala siyang pakialam. Mahilig siyang mag-dirty talk. Namana niya kay Esha at sa pinsan niya kapag naririnig niya ang mga ito. Ilang meses niya na ding nahuli ang dalawa kaya talagang hindi na siya gaanong ka-inosente. Hindi naman siya nagpipiling inosente. Aminado naman siyang nanonood siya ng alam yun na, but she's still a virgin. Maging ang kanyang labi ay virgin pa. Maharot siya kumilos, pero hindi siya babaeng pokpok talaga na nagpapagalaw at talagang lalandi ng mga lalaki to the point na makikipagtalik na kahit na hindi naman gaanong kilala. May dignidad at paninindigan pa din naman siya sa sarili niya at pinahahalagahan niya pa din naman ang kanyang katawan. Sino kaya ang lalaking yun? Tanong niya sa sarili. Nakita na lamang ni Selena ang sarili na nag-aayos ng maayos. Nakasuot siya ng off-shoulder na white dress at above the knee. Naglagay din siya ng makeup sa kanyang mukha. Bumaba siya pagkatapos. Manang, pakisabi na lang po kay Mami kapag hinanap niya po ako. Nandun lang po ako sa asyenda niya. Anya kay Manang. Naku Iha, kakaalis lang ng Mami mo. Papunta siya sa asyenda. Magkikita naman kayong dalawa dun. Ani ng Manang. Namuso si Selena. Bakit naman po hindi ako sinabihan ni Mami? Di sabay sana kaming dalawa. Humusong Anya. Sumakay na siya sa kanilang sasakyan at nagmaneho naman ang kanilang driver. Picture siya ng picture sa kanyang sarili at pinicturean niya rin ang kwintas niya sa leeg. Ang mga daliri niyang may cutics at maging ang kanyang suot na sandals at dress. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga larawan ay hindi niya maiwasang mapangiti. Grabe, ang ganda-ganda ko talaga. Kahit kailan. Pero wala pang nakakakuha kasi hindi naman ako easy to get. Ani sa sarili at natawa pa ng pagak. Nagtaka naman ng kanyang driver nang makita siya sa rear mirror. But in the end, napakamot na lamang ito ng noo at nagpatuloy sa pagmamaneho. Si Selena naman ay agad nag-my day at nag-post sa kanyang mga social media, lalo na sa kanyang Instagram. Hindi sa pagmamalaki pero sikat naman talaga si Selena. Halos 500,000 ang kanyang followers sa Instagram dahil sikat siya sa mga school na pinasukan niya noon. Halos tinatawag na nga siyang crush ng campus. Mas nag-glow up at nag-shine pa siya ngayon. Marami na din siyang maniligaw noon mula nung nag-aaral pa siya. Pero wala siyang iniisang sinagot. Hindi niya feel ang mga lalaki. Hanggang ngayon ay wala siyang gana pagdating sa love. Self-love nga muna siya at ini-enjoy niya ang kanyang mga ginagawa. And she knows na kapag nagkaroon na siya ng boyfriend, ay may mga bagay siyang hindi niya magagawa. Like pagpunta sa bar at kung ano-ano pa. Lalo na kapag mahigpit ang magiging boyfriend niya at maraming ayaw. Kaya ekis muna sa kanyang magjowa. Nakarating siya sa kanilang hasyenda. Bumungad agad sa kanyang harapan ang malaking hasyenda, kalasa, na nakalagay sa magkabilang gilid. Bago ka makarating talaga sa loob ay kailangan mo munang lakari ng mahabang lakaran pero magaganda na ang view at may mga pwede ka nang picturean. Kapag may sasakyan naman ay mabilis na rin. But mas ma-enjoy mo kapag naglalakad ka papasok. Hindi niya din kasing maramdaman ang pagod dahil sa mga view na kanyang nakikita. Pero ngayon, hindi niya alam pero atad siyang malaman at makilala kung sino ang lalaking sumundo sa kanila dahil alam niyang nagbuhat din ito sa kanya. Hindi naman kasi siya kaya ni Esha. Mami! Sigaw niya nang makita ang ina na may kausap na isang lalaki. Agad itong napalingon sa kanya habang naglalakad siya palapit.
Nagpaalam muna si Sarah sa kanyang kausap. "Oh anak, ginagawa mo dito? Hindi ka nagsabi sa akin na papunta ka pala dito. Eh di sana ay sinabay na kita kanina." Ani ng ina. Ngamuso si Selena habang nakayakap sa inang marahang hinahaplos ang kanyang buhok. "Hindi ko din alam, Mami, na pupunta ka dito. Tsaka biglaan lang din po ang pagpunta ko dito." Pagsisinungaling niya, kahit na ang totoo ay may pakay talaga siya. "O siya, tara na lang sa daddy mo at ikaw ay hahayaan na kitang maglibot-libot dahil may aasikasuhin talaga kami." Matapang na ani ni Sarah. "Sige lang po, Mami. Wala naman pong problema sa akin." Maggalang na sabi ni Selena. Nakahawak ang kanyang ina sa kanyang baywang at naglakad sila papunta sa kung saan ang kanyang ama. Nag-uusap at habang nagtatawanan pa ang mga ito. Napapatingin ang ibang mga farmer kay Selena kasi mga binata pa naman ito. At hindi pa naman ganoon katandaan. Maraming namangha sa kanya. Halos mga kumikislap na ang mga mata ng mga ito sa sobrang pagkamagha sa taglay na ganda ni Selena. Hanggang sa tumigil na ang mga ito kung saan ang ama ni Selena ay may kinakausap. Napanguso si Selena. "Balang araw, anak, ikaw na ang mag-handle nitong hasyenda natin at ng ibang mga negosyong pinaghirapan namin ng daddy mo. Pero hindi pa naman sa ngayon, anak, kasi ayaw naming ma-pressure ka. Just enjoy yourself, okay?" Marahang sabi ni Sarah. "Mami, gusto ko po dito sa hasyenda." Ani Selena. Napangiti si Sarah. "Alam mo ba, anak? Dito namin talaga kami nakatira ng daddy mo. Tayo. Kaso naisip namin ng daddy mo na mas magandang makita mo ang totoong mundo dahil tahimik dito sa hasyenda. Walang mga gaanong sasakyan ang dumadaan." Ani ng ina. "Isa pa, ayaw mo dito dati. Reklamo mo nga sa amin ng daddy mo dati na sobrang tahimik dito. Kaya ayaw mo dito. Wala kang hilig sa mga bulaklak kaya ayaw mo dito sa hasyenda dahil dun." Dagdag nito. Napakurap si Selena. "Talaga, Mami? Bakit wala po akong matandaan na may mga sinabi akong ganyan sa inyo ni daddy?" Tanong niya. "Masyado ka pang bata pa kasi noon, anak, at wala ka pang gaanong alam. Pero dahil doon, kaya doon tayo sa ibang parte ng Maynila nakatira." Sagot ng ina. Mas tumulis ang nguso ni Selena. "Pero ngayon, gusto ko dito, Mami. Dito po ako titira kapag magkakaroon na ako ng sariling pamilya. Sasabihin ko po sa mapapangasawa ko na dito na lang kami." Ani Selena. Pagak na natawa ang kanyang ina. Akmang magsasalita si Sarah nang dumating ang kanyang asawa na hinalikan silang mag-ina sa noo. "Anong ginagawa ng mga mahal ko dito?" Tanong nito. "Naaaliw lang po ako, Daddy." Sabi ni Selena at napatingin siya sa lalaking katabi ng kanyang ama. Nakatingin si Vander sa kung saan habang kunot ang noo. Suplado tingnan ang mukha nito. Bumaba ang tingin si Selena sa leeg ni Vander. Pawisan ito at ganun na lamang ang pagkagat niya ng kanyang labi at paglunok. Nakasuot lamang ng simpleng itim plain na shirt si Vander pero grabe ang datingan. Nakakaagaw at tensyon. "Anyway, ito nga pala si Vander. Anak, isa siya sa mga trabahador dito at namamahala ng asyenda. Hindi ko alam kung nagkita na ba kayong dalawa." Ani ng ama. Napakurap naman si Selena na bumalik sa realidad. Napatikim siya at umayos ng pagkakatayo. "Hi, nice to meet you." Casual na bati ni Selena. "She's Selena, my daughter Vander. Yung kinikwento ko sa iyo masyadong sutil." Natatawang ani ng ama. "La, daddy naman, mukhang story maker." Ani Selena. Napahalakak lang ang ama hanggang sa matigilan ito nang may mapansin sa leeg ni Selena. Natigilan din si Selena at napatitig sa ama na naging seryoso ang muka. Bigla tuloy siyang kinabahan sa kung saan. "Bakit ganyan ka makatingin sa anak natin?" Tanong ni Sarah at nilapitan ng asawa. "What is in your neck, Selena?" Seryosong tanong ng kanyang ama. Napatingin naman si Sarah sa leeg ni Selena at kinapa ito.
Nilapitan niya ang anak at tiningnan kung ano ang nasa leeg nito. This is Hikis. Saan galing ito, anak? Just tell us the truth, okay? Hindi naman kami magagalit. Marahang ani ng ina. Hindi nakasagot si Selena. Hindi niya kasi alam ang isasagot at hindi niya naman napansin kanina ang nasa leeg niya. Iniisip niya din kung ano pa ang nangyari sa kanila ni Asia kagabi at sa mga pinaggagawa niya. Pero wala naman talaga siyang maalala at kung may kahalikan ba siya kahapon. Mami, ani si Lina, parang maiiyak na ito. It's okay, honey. We understand. It's normal, okay? Kapag nagdadalaga na talaga ay may ganyan na. Marahang sabi ni Sarah at hinaplos ang buhok nito. Ipakilala mo sa amin kung sinong lalaking yan, ah. Mariing ani ng ama. Han? Saway ni Sarah sa asawa dahil sa tono ng boses nito na parang galit. Don't scare our daughter. Calm your voice. Nakakausap naman natin siya ng mahinahon. Ani Sarah. Napahinga si Mr. Talasa at lumapit siya sa anak. Kinabig niya ang ulo ni Selena at hinalikan ito sa noo. Hindi pa pala handa si Daddy na makita ka magpakasal. Ani nito. Dad, hikis lang naman yan. Saka, bakit naman napunta sa kasal? Pagjojowa nga hindi pa pumasok sa isip ko. Kasal pa kaya? Saka ano, Dad? I don't have a boyfriend po. Pahina ng pahina na sabi ni Selena. Hindi mo naman kailangang itanggi, anak. Hindi naman kami against sa inyo. Basta, ipakilala mo sa amin kung sino ang lalaking yan. Para naman makilala namin. Hindi mo kailangang itago pa, okay? Ani ng ama. Namuso si Selena. Dad, wala po talaga. At baka, ano po, Dad? Galing po kasi ako sa bar kagabi. Baka po, Putol-putol na sabi ni Selena. Hindi alam paano ipapaliwanag sa ama na baka may nakahalikan siyang lalaki doon. I understand, anak. Pero sino namang mapagsamantalang lalaking yan? Hindi ako, Papa. Dad, it's okay po. Saka, ako naman po ang may kasalanan kaya huwag na lang po, Dad. Promise, hindi na po mauulit. Ani Selena. Napailing ang kanyang ama at napahinga na naman. Nakala mo ay may malaking problema. Ay, okay anak. Basta, huwag na lang uulitin at iwasan na din ang ganong pagpunta sa bar, anak, okay? Hindi maganda dun. Alam kong masaya mag-party-party, pero hinay-hinay naman, anak. Tamo, may ganyan ka na at hindi mo alam kung sinong may gawa. Ani ama, tukoy sa hikis na nasa kanyang leeg. Opo, Dad. Promise po and noted po. Mahal na mahal ko po kayo ni Mami. Malambing na sabi ni Selena at niyakap ang kanyang magkabalang braso sa kanyang mga magulang. Pinagmasdan naman ni Vander ang nakangiting si Selena at dumako ang tingin niya sa leeg nito. Ako po ang may gawa niyan. Ani Vander sa kanyang isipan na gusto niyang sabihin sa mga ito, pero nagpigil siya. Sir, mauuna na po muna ako. Singit ni Vander para makuha niya ang atensyon ng mga ito. Agad namang napatingin sa kanya at ganun din si Selena. Nagtama ang kanilang mga mata. O sige, Vander, maraming salamat at ikaw na ang bahala, ah. Malaki naman ang tiwala ko sa iyo. Ani Mr. Talasa. Thank you for trusting me, sir. Ani Vander, habang ang mga mata ay nakatitig kay Selena. Marahan na siyang yumukod para magpaalam sa mga ito hanggang sa tuluyan na siya makaalis. Siya ang makakatulong mo sa pagmamahala ng asyenda kung handa ka na sa pag-handle, anak. Ani ng ama niya. May kung anong tuwang naramdaman si Selena. Nag-iinteresado siya bigla kay Vander at may kung ano-anong pumasok sa kanyang isipan na gusto niyang gawin kay Vander. Gusto niyang makilala ito. At ang dapat niyang pakay ay nawala sa kanyang isipan. Sumapit ang tanghali. Medyo mainit na sa hasyenda at oras na din kasi ng pagmapahinga ng lahat. Kanya-kanya na ang trabahador na pumunta sa kanilang mga pahingahan. Si Vander naman ay nasa batis. Mag-isa lamang siya roon. Walang suot na pang itaas.
Nainitan siya at nais niyang maligo sa batis na ginagawa niya sa tuwing tanghali. Habang nasa tubig siya ay dahan-dahan namang lumabas si Selena na kanina pa pinagmamasdan ang mga kilos at galaw niya mula sa malayo. Kinuha ni Selena ang t-shirt ni Vander at tinago sa kung saan. "Hello!" Bati ni Selena habang may ngiti sa labi. Napalingon naman si Vander sa kanya. Hanggang dibdib lang nito ang tubig sa kanyang pwesto. "Ang ganda pala dito, no? Tapos marami pa akong hindi alam sa place na to." Ani Selena na umupo siya sa may gilid ng batis. Nasa tubig ang kanyang dalawang paa. Inayos niya din ang kanyang puting dress. "Matagal ka na ba dito sa hacienda? Sobrang pinagkakatiwalaan ka kasi ni Daddy eh. Hindi din kita gaano nakikita. Parang ngayon lang ata tayo nagkita. O baka naman nagkasalubong tayo pero hindi lang nagpansinan." Naguguluhan na tanong ni Selena. Dahan-dahan naman na lumapit si Vander sa kanya. "Matagal na. Nakikita na kita. Hindi mo lang ako nakikita." Simpleng sagot nito. Napatango-tango naman si Selena. Ganun ba? Hindi naman kasi ako masyadong palapansin sa kung ano-ano." Ani Selena. "I know." Sagot ni Vander. Napanguso tuloy siya. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nakatalikod na si Vander sa kanya. May girlfriend ka na ba?" Tanong ni Selena. Hindi niya alam kung bakit niya naitanong ang bagay na ito bigla. "Yes, I have." Sagot ni Vander. Napahawak sa bandang dibdib si Selena na kunwari nasaktan. Ouch! Grabe, pighati agad. Hindi man lang naging hindi loyal kahit ngayon lang. Broken na agad ako sa crush ko. Ani Selena. Nang lumingon siya ay wala na si Vander. Kaya nagtaka siya. "Hoy! Nasaan ka na? Loko to." Sigaw ni Selena at hinanap niya sa buong lugar si Vander pero hindi na niya ito makita. Akmang tatayo siya nang may humawak sa kanyang mga paa dahilan para mapatli siya. Tili niya at tuluyan na siyang napabagsak sa tubig. Muntik na siyang may mainom na tubig pero agad mang may humawak sa kanyang baywang at inangat siya. Napaubos siya saglit. "Baliw ka ba? Luluturin mo ako eh. Hindi naman ako kasing tangkad mo para maabot ang ilalim. Buwisit ka talaga. Ikaw ata ang papatay sa akin eh." Inis na ani ni Selena at hinampas ang dibdib ni Vander na pagaklamang siyang tinawanan. Napakapit siya kay Vander. Hindi niya kasi maapakan ng sahig. Tanging si Vander ang umalalay sa kanya. "Huwag kang magkakamaling bitawan ako ah. Dahil talaga malalagot ka sa akin." Banta ni Selena. "You're so cute." Ani Vander. Natigilan si Selena. "And pretty." Dagdag nito at namungay ang mga mata. "Matagal ko nang alam yun no. Kaya hindi mo na kailangang sabihin pa." Asik ni Selena. Tugon ni Vander. Iwas ang tingin ni Selena. Nangihina kasi siya sa mga mata ni Vander kapag nakatitig sa kanya. Ganun na lamang ang pag-igtag niya nang maramdaman ang daliri ni Vander sa kanyang leeg na humaplos doon. "I made this. I'm the one who do this to you." Pag-amin ni Vander na titig roon. Natigilan si Selena. "Ako ang sumundo sa inyo ni Esha kagabi. And last night, you're too drunk. Aalis na sana ako but you kissed me." Ani Vander. "Ha? Gago, ang kapal mo naman!" Asik ni Selena pero ngumisi lang si Vander. "I'm saying the truth. You're too aggressive last night. Did you see this?" Tanong ni Vander at tinuro ang kanyang labi. Napatingin doon si Selena. "Ikaw ang may gawa nito." Dagdag nito. "Ha? Talaga?" Hindi makapaniwalang tanong ni Selena na nakatitig sa labi nito. "Yes, baby. And we kissed deeply, torridly, and rough last night. I'm losing myself too.
Because he said that nahalikan ko ang leg mo. So I did. You moaned. So I can stop myself to lick and suck your neck. Kaya hayan, may hikis. Proud na sabi ni Vander. At talagang proud ka pa talaga ha? Halos wala akong masagot kanina kay Daddy. Tapos ikaw lang pala ang may gawa. Gigil na ahani ni Selena. Kinurot ni Vander ang kanyang ilong. But you like it, baby. You almost moaned last night. And I like it too. Pwede bang take two? Ni Vander. Nakagat na lamang ni Selena ang bandang dibdib ni Vander. Nanggigigil siya bigla. Isa ito sa mga hobby niya. Sira ulo ka. Anong take two ka dyan? Baliw. Ni Selena. Bite me again, baby. Please. Malambing ani ni Vander. Ha? Nakang tanong ni Selena. Bite me again, but on my neck. Give me a hickey. Utos ni Vander. Napatitig muna sila sa isa't isa hanggang si Vander na ang bahagyang yumukod at nag-adjust. Nagdadalawang isip muna si Selena. But in the end ay kinagat niya ang leeg ni Vander na napadaing naman ang bahagya hanggang sa nanggigigil na siya at maging sa kabila nitong leeg ay kanyang kinagat na akala mo'y walang katapusan. Hindi nila alam kung paano sila naging komportable sa isa't isa. Suot ni Selena ang t-shirt ni Vander. Nasa isang treehouse sila ngayon sa likod ng batis at ito na daw ang pinakatagong parte ng asyenda na iilan lamang ang nakakaalam. Mukhang alam na alam mo ang bawat parte ng hasyenda dito ah. Sambit ni Selena. Bata pa ako ay alam ko na ang lugar na to. Isa ang tatay ko sa mga trabahador ng pamilya niyo at ang nanay ko naman ay kasambahay ninyo. Pero dahil nagkaroon ng pamilya, umalis na sila dito. Pero ako ang nagpatuloy. Kwento ni Vander habang nagluluto ito ng kanilang kakainin. Hindi ko alam ang bagay na yan pero ngayon alam ko na. Ani Selena. Mahilig ka kasi sa ibang mga bagay, kaya hindi mo na napagtutuunan ng pansin ng iba. Sabi ni Vander. Napanguso si Selena. Hindi naman. Gusto ko lang kasing mag-enjoy muna kaya ayoko ma-pressure agad. Ani Selena. Pero hanggang kailan, Selena? Kailangan mong matuto sa mga dapat mong matutunan. Sabi nga ng iyong ama, ikaw ang nag-iisang anak lamang nila at sa iyo nila ipapamana lahat ng mga naipundar nila. Pero paano mo ma-handle ang mga negosyong pinaghirapan nila kung wala kang alam ngayon? Tanong ni Vander. Napayuko si Selena. Parang nahiya siya bigla. Natigilan naman si Vander. Hindi naman ako sa nangingialam. Gusto ko lang maging mulat ka sa mga bagay-bagay. Pero magsawa ka muna sa mga ginagawa mo ngayon. Dahil malaking responsibilidad na ang kailangan mong gampanan kapag handa ka na. Ani Vander sa mahinahon na tono. Huwag mong sayangin lahat ng mga pinaghirapan ng mga magulang mo. Dagdag nito at naghain ng pagkain sa lamesa. Tahimik silang kumain. Hindi umimik si Selena. Pumapasok sa kanyang isipan ang lahat ng sinabi nito. Hindi naman siya na-turn off. Nahiya pa nga siya at napaisip kung tama ba ito. Hanggang kailan nga siya magiging ganun at walang pakialam sa responsibility na gagampanan niya na dapat ngayon. Tumunog ang phone ni Vander. Napatingin agad si Selena doon. Baby ang nakalagay sa pangalan at ganun na lamang pagkirot ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan dahil kahit wala naman siyang karapatan. Idagdag pa ang malambing na boses ni Vander sa pakikipag-usap nito sa kabilang linya. Parang nawalan na lang bigla ng gana si Selena sa pagkain at parang nais na lamang niyang umuwi sa kanila. Natapos siyang kumain. Sobrang bagal na at doon lang din natapos ang usapan ng kausap ni Vander. Uuwi na ako sa amin. Ibabalik ko na lang ang t-shirt mo at maraming, "She's my sister." "She's my baby, that's why." Putol ni Vander sa kanyang sinasabi, dahilan para matigilan si Selena. Hindi ko naman tinatanong. Saka walang problema sa akin kaya no need to explain. Maraming salamat at pasensya na din sa naging abala. Masarap ka pala magluto anyway.
Sabi at sagot ni Selena. Tinanggal niya ang shirt ni Vander na suot niya. Nasa ilalim naman nito ang dress niyang madumi. Babalik ko na pala. Baka hindi na kasi ako makadalaw pa dito sa asyenda. Nakakahiya naman sa'yo. Ani Selena. Inayos niya ang sarili. Wala na siyang pakialam kung uuwi siyang basa at parang ewan. Gusto niyang makalayo kay Vander. She doesn't know why. Salamat Vander. Paalam ni Selena at akmang bababa na siya ng hagdan. Nang hilain ni Vander ang kanyang kamay at sa isang iglap ay nakahiga na siya sa kama habang nasa ibabaw niya si Vander. Ginalaw niya ang kanyang mga hita pero agad itong inipit ni Vander habang hawak ang magkabilang kamay niya. Nasa tapat ito ng kanyang dibdib. Magkatitigan sila nito ng mga mata at mariin ang tingin ni Vander sa kanya na akala mo ay may kasalanan siyang nagawa. Vander, uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ni na mami at daddy. Hindi nila alam kung nasan ako. Mahinang ani ni Selena. Walang uuwi. Hanggat hindi tayo nakakapag-usap ng maayos, Selena. Mariing sabi ni Vander. Napalunok si Selena at nanginginig na siya, lalo na nang idiin pa ni Vander ang sarili nito sa katawan niya. Kailangan mo kong panindigan at panagutan, baby. Hindi ka makakatakas sa akin ngayon. Ngising sabi ni Vander at mariing hinalikan sa labi si Selena. Noong una ay nagulat pa siya. Hanggang sa tumugon na din siya sa kanyang halik. Mapusok ang halikan nilang dalawa. Mariin, labi sa labi at dila sa dila. Nang hina si Selena ng tuluyan. Napayakap na lamang siya sa leeg nito at tinupok na silang dalawa sa nagiinip at nagliliyab din ng mga katawan. Hindi na nila napigilan ng mabuhay ang kanilang sistema. Naghubaran sila at hinalikan din ni Vander ang kanyang ibang parte ng katawan. At doon na malaya na lamang nila ang kanilang mga sarili na nadadarang na at paparating na sa kasukdulan. Stop me, baby. Isang sabi mo lang na tumigil ako. Titigil ako. Hirap na ani ni Vander at hinalikan sa bandang dibdib si Selena na hinawakan naman siya sa ulo at mas idiniin. Huwag kang tumigil, Vander. Magpatuloy ka lang. Keep doing that. Daing ni Selena. At dahil doon ay tuluyan na nga naputol ang pasensya ni Vander. Kapwa na puno ang kanilang mga daing ang treehouse at pasalamat silang malayo ito. Walang makakarinig kaya malaya silang sumigaw kahit nagaano pa kalakas. 4 na linggo matapos ang nangyari sa pagitan ni Selena at Vander. Hindi na pumupunta si Selena sa asyenda dahil nahihiya siyang magpakita at makita siya ni Vander. Matapos kasi ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ay iniwanan niya lamang ito kinabukasan habang mahimbing ang tulog. Wala siyang iniwang kahit na anong bakas niya. Nadala lang siya sa init ng kanyang katawan at wala nang iba pa. Hanggang dun lang naman yun at hindi na mauulit pa. Anak, hindi ka ba sasama? Tanong ni Sarah kay Selena na napalingon naman agad sa kanya. Nasa balkonahe ito at nag-iisa. Malalim ang kanyang iniisip. Hindi po, Mami. Kayo na lang po. Magalang na tugon ni Selena. Marahang napahinga si Sarah at nilapitan ng anak. May napapansin siya dito nung mga nakaraan at alam niyang may kakaiba sa kanyang anak. Gusto niyang ito mismo ang magsabi sa kanya kahit na hindi niya siya magtanong pa. Ayaw niya din naman kasing pangunahan ng anak. Anak, magsabi ka nga kay mami mo. Ano nasa isip mo? Napapansin kita lately at may kakaiba sa'yo. Marahang ani ni Sarah habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ayos lang po ako, Mami. Kaya huwag na po kayong mag-alala. Ani Selena. Ay, hindi kita mapipilit kung ayaw mo talagang sabihin. Pero nandito lang si Mami, ha? Nandito si Mami palagi kapag kailangan mo ng kausap. Ani ng ina. Opo, Mami. Maraming salamat po. Ingat po ikaw. Ani Selena. Sige na anak. Mahal na mahal ka din namin ng daddy mo. Ang nag-iisang prinsesa namin. Malambing na sabi ni Sarah at hinalikan. Niyakap din niya muna si Selena bago siya umalis.
Sinundan pa siya ng tingin ni Selena na napahinga ng malalim pagkatapos. Hindi ko alam paano sasabihin sa kanila. Natatakot ako sa kung ano magiging reaksyon nila. At natatakot ako makita kung paano sila magalit. Mahinang ani ni Selena. Mag-isa lang na nagmumuni-muni si Selena sa garden nila. Tuwang-tuwa siya sa mga bulaklak. Inaamoy niya halos lahat na para siyang batang umiikot-ikot habang nakatingala at pinalilibutan ng mga paru-paro. Hindi niya alam na sa hindi kalayuan ay pinapanood siya ni Vander na kanina pang naroon. Hindi pwedeng kakalimutan na lang natin ang nangyari. Mahal kita at ipaglalaban kita kahit na ayaw pa ng pamilya mo. You make me fucking crazy. Binaliw mo ako. Ani Vander at dahan-dahan na siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nakaupo na ngayon si Selena, nakatalikod sa kanya. Baby, promise ni Mami na aalagaan kitang mabuti. Mamahalin kita. At hindi pa handa si Mami na magka-baby. At hindi alam ni Mami kung paano maging isang ina. Pero pangako anak na gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ipaparamdam kong mahal na mahal kita, okay? Hindi ko hahayaan na makaramdam ka ng may kulang. Kahit na wala ang daddy mo, kayang-kaya natin. Mahal na mahal kita, anak. Thank you for making me happy at dumating ka nang hindi inaasahan sa buhay ko. Marami nang natutunan si Mami na hindi niya alam noon. Ani Selena habang nakangiti. Hinahaplos niya pa din ang kanyang tiyan. Natigilan si Vander. Expected naman na niya ang bagay na yun dahil palagi niyang kakwentuhan ng ama nito at sa kanya sinasabi ni Mr. Talasa ang napapansin sa anak na si Selena. May hint na talaga si Vander at ngayon ay confirm nga talagang dinadala nito ang kanilang anak. Hindi ko hahayaan na lumaki siya ng walang kinikilalang ama si Lina. Parahang ani Vander sa taiyan ni Selena na natigilan naman dahil sa gulat. Hindi ko akalain na shooter pala ako. Biruin mo, may nabuo agad tayo. Dagdag nito. Vander? Banggit ni Selena sa kanyang pangalan. Yes baby, it's me. The father of your child. At ang lalaking pakakasalan mo. Hindi kita pakakawalan. And I'll make sure na sa akin ang bagsak mo. Ani Vander, to make it short too, matagal na kitang sinisilayan sa malayo, Selena. Binabantayan kita nang hindi mo alam. At matagal na din kitang minamahal sa malayo. At ngayong may dahilan na para lumapit pa ako sa iyo at mahalin na kita ng malapitan, hindi na ako papayag na mahalin pa kita sa malayo at patago. Pahinang ani Vander, namumungay din ang mga mata. Nagkagatlabi si Selena at hindi niya alam ang magiging reaksyon, ngunit naiyak na lamang siya. Hindi niya alam pero ramdam niya ang pagiging sincere ni Vander sa mga sinabi nito. Kung hindi mo naiintindihan, mahal kita, Selena. Matagal na. Mahal na mahal kita. At hanggang ngayon, mas minahal lang kita. You don't to believe me agad. Papatunayan ko din at ipaparamdam kong totoo ako. Ani Vander, tuluyan na ngang hindi nakaimik si Selena hanggang sa napagmamasdan na lamang niya si Vander na marahang hinahaplos ang kanyang hindi pa naman gaanong umbok na tiyan. Hinahalikan din ito ni Vander habang nakaluhod sa kanyang harapan. Hi baby, ako ang daddy mo. At huwag mong pahihirapan ng mami, okay? Dapat behave ka lang dyan. Excited na si daddy na lumabas ka at makarga. Mahal na kita agad, anak. Kahit na hindi ka namin inaasahan ng mami mo, sisiguraduhin kong bibigyan kita ng masaya at kumpletong pamilya, okay? Sana kay mami ka magmana sa muka at sa akin naman sa ugali para hindi sumakit ang ulo ko. Pagkausap ni Vander sa kanilang anak, kahit na hindi pa man ito naririnig at naiintindihan. Napasimangot si Selena sa huling sinabi nito. Habang si Vander naman ay napahalakak, halatang tuwang-tuwa. Grabe ka naman, parang sinasabi mo sa anak natin na sakit ako sa ulo. Ani Selena. Tumayo si Vander. Yumuko dito para magpantay ang kanilang mga muka. Masakit ka naman sa ulo.
Pero wala akong pakialam. Mahaba naman ang pasyensya ko. Ani Vander habang nakangiti. Namula si Selena dahil kinikilig siya. Sus, basta sa akin dapat magmana ang anak natin. Hindi sa'yo. Ungot ni Selena. Sarap pakinggan ang salitang anak natin. Parang dati lang pangarap ko sa malayo habang pinagmamasdan ka na sana dumating ang araw na malalapitan kita. Masabi ko na mahal kita at maranasan na alagaan ka. Higit pa sa lahat ay ang bumuo ng pamilya kasama ka. Hindi mo alam kung gaano ako pinagdasal yun. Na sana dumating talaga sa puntong pakakasalan mo ko. At ngayon, hindi ko inaasahan na biniyayaan agad tayo ng anak. Malambing ani ni Vander habang namumungay ang mga mata. Vander, wala ako. Natigil siya ni Vander. Shh, baby. I'll make sure na mahuhulog ka sa akin. Hindi ko hahayaan na ako lang ang mababaliw sa ating dalawa at nagmamahal. At hihintayin ko ang araw na sasabihin mo din na mahal mo ko. Na parehas tayong mahal ang isa't isa. Sabi ni Vander at hinalikan si Selena sa noo na tanging kasiyahan lamang sa puso ang bumabalot. Sumapit ang hapon at dumating ang mga magulang ni Selena. Kaya kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa mga ito ang lahat. Magandang hapon po, ma'am, sir. Maghalang nabati ni Vander sa kanyang mga magulang na bahagyang yumukod. Good afternoon din, Vander. Mukhang alam ko na kung bakit ka naririto. Nakumpirma mo na ba? Tanong ni Mr. Talasa habang may ngisi sa labi. Pagak na natawa si Vander. Yes, sir. At pananagutan ko po. Magalang na sagot ni Vander. Kaya sa'yo talaga ako eh. Malakas talaga ang pakiramdam ko at nalaman ko. Ani nito. Wait, anong pinag-uusapan ninyo, Han? Bakit parang wala akong kaalam-alam? Singit ni Sarah. Our daughter is pregnant and Vander's the father. Diretsong sagot ni Mr. Talasa. Natigilan si Sarah na awang ng labi at gulat. Wait, what? Tanong ni Sarah. Ngumiti ang kanyang asawa. Buntis ang anak natin. Magkakaroon na tayo ng apo, honey. Ulit ni Mr. Talasa. Agad lumapit si Sarah kay Selena na kagat-kagat ang labi. Oh my God! Totoo ba anak ang sinabi ng daddy mo? But how? Tanong ni Sarah. We will talk about that, ma'am. At gusto ko din po talagang kayo makausap ng masinsinan and to explain everything kung paano po nangyari ang lahat. Pero gusto ko lang pong malaman yung mahal na mahal ko po si Selena and your husband knows about that. Magalang na sabi ni Vander. Napatingin si Sarah sa kanyang asawa na hinapit agad ang kanyang daywang. Ang kanyang mukha ay naguguluhan. Sobrang pagtataka. Gulat siya sa mga nalaman. Parang ako lang talaga ang walang alam sa nangyayari, ano? But I'm happy for our daughter, Han. And I'm happy na si Vander ang ama at ang makakasama niya habang buhay. Ani Sarah sa asawa at nilingon si Vander. Take care of our daughter, Vander, ha? Nag-iisang anak lang namin siya. Huwag na huwag mo siyang papabayaan at sasaktan. Mahaba sana ang pasensya mo sa kanya. Alam mo naman na medyo maldita at matigas ang ulo. Kaya hanggat kaya mong hindi siya pagtaasan ng boses, gawin mo sana. Dahil kahit na maldita ang prinsesa namin ay iyakin pa rin yan. Natatawang sabi ni Sarah na naiiyak hanggang sa naglandas na ang mga luha. Ma'am, bakit ka po umiiyak? Hindi naman po ako mawawala. Anis si Selena at nilapitan ang ina. Masaya ako, anak. At saka, once na kinasal at nagsama na kayo ni Vander, syempre bubukod kayo. Huwag mo napansinin ng mami, okay? I'm really happy lang. Umiiyak na sabi nito. Niyakap ito ni Selena. Mami, thank you po sa lahat sa pagtanggap. Sorry din po kung may pagkamatigas ako ng ulo at hindi sumusunod sa inyo ni Daddy. Pero mahal na mahal ko po kayo. Ani Selena. Napangiti ang kanyang mga magulang. Niyakap silang dalawa ni Mr. Talasa.
Ay, nag-iiyakan na naman ang dalawang babae sa buhay ko. Dapat tayo mag-celebrate at magsaya, okay? Ani Mr. Talasa. Napatawa na lamang sila. Pumunta si Selena kay Vander. I'm proud of you. Sabi ni Vander at hinalikan siya sa noo. Napatikim naman ng mga magulang nito kaya namula sa hiya si Selena. Boto kami sa pagmamahalan ninyong dalawa at wala kaming problema doon. Magmahalan kayo at huwag magsakitan, ha? Ani Sarah. Naging maayos ang pagsasama ng mga ito, lalo na sina Vander at Selena na mas naging malapit sa isa't isa. Nakilala na nila ang bawat isa. Nilagawan din ni Vander si Selena na ilang buwan lang naman ang nagtagal at sinagot na din niya ito at naging opisyal na nga silang magkasintahan. Wala pa silang balak na magpakasal nang mag-usap sila ng maayos. Balak nila ay kapag nanganak na si Selena at kapag naging maayos-ayos na din ito. Ayaw nilang biglain ang lahat. Dumating ang araw na manganganak na si Selena at hindi mapakali si Vander. Mahigpit ang hawak na sa kamay nito habang umiire. Napasigaw si Selena. Sige pa, miss. Malapit na ang anak ninyo. Ani ng nurse. Umiiyak na si Selena dahil sa sakit at nangihina na siya. Pero ayaw pa lumabas ng pangatlo nilang anak. Triplets kasi ang anak nila. At ang huli ay hirap na si Selena. Baby, lumabas ka na dyan. Huwag mo nang pahirapan pa ang mami. Ani Vander na hinahalikan ng kamay ni Selena na hawak niya. Mas malakas na napasigaw si Selena. Narinig na nila ang iyak ng kanilang bunso. Pagod naman si Selena. Rest, baby. Ako na muna ang bahala sa triplets natin. Sabi ni Vander at hinalikan ito sa noo. Inayusan ng mga nurse ang kanilang anak at inayos din si Selena. Naging maayos ang panganganak nito at ngayon ay hinihintay si Selena na magkamalay. Hawak ni Vander ang panganay nila. Ang unang lumabas. Hindi niya maiwasan na umiyak habang may ngiti sa labi. Ang gwapo mo naman, anak. Manang-mana ka sa daddy mo. Anya tatawa. Vander. Tawag ni Selena na nagmulat na ng mata. Lumapit naman agad si Vander sa kanya. Napatingin agad si Selena sa anak nilang karga nito. Binaba ni Vander ito sa bandang dibdib ni Selena. Napaluha si Selena nang masilayan ng anak. Ang gwapo ng anak natin. Ani Selena. Yes, baby. Sagot ni Vander. Thank you so much, Vander. Sa hindi pag-iwan sa akin at sa pag-aalaga sa akin. Thank you talaga. Emosyonal na ani nito. It's my responsibility, baby. And thank you for making me happy. Salamat sa lahat-lahat, aking Reyna. Ani Vander at hinalikan ng kanyang magina. Isang taon ang lumipas at nagpakasal sina Vander at Selena. Pagkatapos nito ay pinayayaan na naman sila ng kambal, kaya naman tuwang-tuwa ang kanilang mga pamilya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Malditang Spoiled Brat. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!